a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Hello, healthy people! Good evening! So, ito, anong oras na? Parang mga 10:20 na ng gabi. So, ngayon lang ako nakapag-vlog kasi masyado kaming naging busy. Kahapon, yung asawa ko busy. And then, kami ni Clyde, umalis na siguro mga around 4 kahapon kasi nga, minute namin yung friend niyang mga half Japanese. So, pumunta sila ngayon dito sa Dubai dahil flight attendant yung mami nila. At biglang naalala ni Clyde nung siguro 3 days ago. So, eksakto, yun nga pagka-message ko sa mami nila, sabi papunta dito sa Japan. Kaya ang nangyari, hindi kami nakapag-grocery at hindi kami nakapag-shopping ng mga kailangan niya sa school. And then, ngayon naman, ayun, hindi ulit kami nakapag-grocery kasi namili kami ng mga, yun, kakailanganin niya sa outlet mall. At yung asawa ko kasi bumili rin ng perfume. So, yun na nga, buti na lang si Clyde natulog na. Kasi, bukas, start na ng pasok ni Clyde sa school. Monday, September 4, yun na yung start ng pasok niya. At kanina lang kami bumili ng kanyang bag na gagamitin. So, medyo hindi nga ako masyadong happy kasi makulit nga tong asawa ko. Hindi ko masyadong bet yung bag. Ayun ang sinasabi ko minsan sa asawa ko eh. Kapag bibili ng mga bagay, gusto ko talaga malayo pa. Ayun, sa outlet mall, limited lang sa outlet mall. Diba? Alam niyo naman yung mga dinadala sa outlet mall, yun yung mga broken collection, kaya mura, diba? Kaya, nanghinayang ako. Pero okay lang. Basta kung hindi talaga ako happy, bibili at bibili ako, ganun ako. Kung hindi talaga ako happy, kasi ang tapang niya no Batman. Ang tapang ng itsura ng bag niya. So, yun na nga kasi alam nyo, tinatamad ako mag-vlog. Kaya lang, syempre, alam nyo na, first day of school ni Clyde bukas. So, kailangan i-document ko. Dalawa yung uniform niya, dalawang summer uniform ang binili namin sa school at isang winter uniform. So, walang sizes nung nakaraan, nung Friday pagpunta namin. Kaya, yung winter uniform, bukas namin kukunin. Yun, excited na excited si Clyde. And then, hindi ko na naman nakunan ng video. Nung pumunta kami doon nung Friday. Tapos, medyo tinatanong-tanong siya ng teacher. Medyo kinakausap-kausap siya. Siyempre, may mga laruan sa loob, di ba? Pero yung mga laruang educational, yun naman yung mga nandun sa loob. At nakakatuwa talaga si Clyde. Alam niyo, napakadaldal talaga ni Clyde. Happy rin ako. Kaya, ako gising pa kasi prepare ko na yung iluluto ko bukas para sa lunch niya. Ang mahirap lang naman 'di ba yung meal. Yun lang naman yung talagang kailangang paghandaan kasi in terms of breakfast, dito na siya kakain syempre. And then ipapadala ko na lang snacks niya. And then lunch and then snacks ulit bago siya matapos. Kasi ang schedule niya ay 8 a.m. to 3 p.m. Nasa FS2 na siya. Actually, Canadian school yon. Hindi siya natuloy sa unang school kung saan namin siya niregister dahil nagkaroon ng problema sa sasakyan, yung schedule ng bus sana, yung paghatid lang. At alam nyo naman, masyado kaming malayo. Yun ang naging schedule, kaya sabi ng asawa ko, i-cancel na lang, dito na lang muna. Medyo nakakalungkot, alam niyo yun, kasi ang mahal ng tuition dito sa Dubai. Pag pinag-aral nyo yung mga anak ninyo sa Canadian school, American school, or British school, kasi karamihan dito, British curriculum, karamihan. Napakamahal talaga ng tuition fees. Halos sa 2 taon at kalahati ng tuition yun sa Filipino schools, yung tuition sa mga ganyang school. Nakakalungkot, alam nyo, medyo nalulungkot ako kasi, syempre,
gagastos ka na lang rin ng ganyan, dapat talaga yung sa talagang school na siya. Dahil doon kompleto, yung facilities, may swimming pool, may field para sa mga football, soccer, track and field, lahat nandoon na kompleto. Kaya lang, wala talaga kaming magawa dahil ang layo at yung transportation, kawawa si Clyde. Alam nyo kung medyo malayo-layo ang school talaga sa tirahan, hindi talaga practical na i-bus sila, yung school bus. Hindi talaga practical. Kasi alam nyo kung bakit? Masyadong magsasuffer yung bata ng mga ilang oras. Kailangan talagang magising ng maaga. And then, pag hatid naman sa kanila, hindi mo pa sure kung ikaw yung unang ibababa or ikaw yung huli, di ba? Parang it takes time bago ka makarating sa bahay. Pag morning naman, paano kung ikaw ang unang pick up? Di ba? Kawawa yung bata. So, yun. Kaya medyo nainis na naman ako sa asawa ko kasi kasalanan niya lahat to. Lagi na lang pumapalpak, alam niyo yun. Sayang yung binigay naming 2,500 na registration fee sa Citizen. Nangihinayang ako. Sabi ko nga sa kanya, dapat sinabi mo na lang na reserve na lang yun for next year. Pwede naman siguro yun, hindi niya sinabi. Ganun. Ay, nako, nakakaloka. Ayun, sige, mamamalansya pa ako. Kasi maaga bukas, diba? Alam nyo na magluluto, 5 a.m. Ay my gosh! Ganun ang mangyayari sa akin. 5 a.m. pa lang, kailangan ko nang bumangon. Siyempre, magluluto. And then, 6 a.m., kailangan gisingin na si Clyde. Kasi siyempre, di ba, yung bata, hindi mo naman magigising agad-agad yan. Iinat-inat pa, hindi agad babangon yan. Kaya dapat 6 a.m., gisingin na siya para kakain na and then maliligo. So, walking distance lang naman. Pero hindi siya doon sa dati niyang school. Kasi di ba before, yung nag-start siya sa nursery, mga 12 weeks, di ba? Dito sa kabila, dito sa tapat. Ngayon naman doon banda sa south banda. Sunod na building mismo namin, hindi sa harap. At yun, wala kaming magawa talaga. Yun, medyo nakakalungkot lang. Actually, dito sa unang nursery kung saan namin siya in-enroll last year, mas mura. Tapos dito, doble. Sabi ko nga sa asawa ko, doon na lang ulit. Kaya lang sabi ng asawa ko, hindi, mukhang siya lang ang pinaka-oldest doon. Sabi niya, baka wala siyang ibang classmate na kaedadan niya. Kasi nga, hindi rin naman nakalagay sa website na mayroon silang FS2 or KG2. Ganon. So, sabi niya, dito na lang. Kasi talagang itong isang school, talagang hanggang grade 1 sila. Sabi niya, dito na lang kahit na mas mahal. Alam niyo, hindi talaga tayong mga nanggaling sa hirap kasi hindi tayo masyadong napaproud na magbayad ng ganun kamahal. Pero syempre, wala tayong choice eh. Dito kami sa Dubai, dito ang trabaho ng asawa ko. At syempre, ayaw niya rin na malayo kami. Sabi niya ganun, ayaw ng asawa ko na magkakalayo kami kung ang dahilan lang talaga ganyan nga sa tuition ng bata. Pero sayang talaga, ipon na sana yun. Pero nga, wala tayong magawa. Ganun. Hanggat kayang bayaran, di go. Yun, ganun lang talaga. Yun talaga ang buhay dito sa Middle East, especially dito sa UAE. Hindi ko alam sa ibang mga GCC countries kung ganun din kamahal. As in, napakamahal magpaaral dito sa UAE. Ang tuition na ay para ka nang nagpaaral ng anak mo as international student sa Canada or sa ibang, Western country. Ganon kamahal. Diba? FS2 pa lang and then ganon na kamahal. Just kayo, mas mahal pa sa tuition fee ng mga anak ni
Manny Pacquiao sa loob ng isang taon. Kung i-convert mo sa peso, napakamahal talaga. Grabe. Pero, syempre, ganun talaga ang buhay. Nandito kami eh. Kaya, dito talaga kami. Ayun, okay, sige na. Bukas na lang ulit, di ba? Na medyo excited din naman ako. Ihatid si Clice bukas. So, ganun na naman ang routine. Okay, see you tomorrow. Good morning. Nantok pa ako. Grabe. So, mamaya talaga matutulog na ako ng mas maaga. Hirap tumahan. Buti kagabi nakaprepare na yung pangregado. So, luto na ako. Luto ko na. Good morning! It's not good morning. It's not good morning. Ayan, yan ang breakfast niya. Chocolate drink and eggy. Today I'm going to Maple Bear. Yeah. Kanyang baon. Itong snacks this morning plus banana. And then lunch, macaroni. And then snacks again sa hapon. Plus banana. O, diba? Ayaw ko siyang magutom. And then water. Tignan nyo, siya na nagsuot ng uniform. Ano ba yan? At yung shoes niya, napakalaki pa. Alam niyo yung isa niyang shoes na Nike, 29.5 yun. Walang at least 29 nito. Kinuha ko pa rin kasi nangihinayang ako. Ang ganda oh. Gagawa naman ng paraan, mas maganda ng malaki kaysa maliit, di ba? Are you sure? Yeah, I will wear it by myself. Kung masyadong malaki, lalagyan ko na lang ng papel dito. Okay. Here, like this. Okay. Yan na si Clice. Yes, that's me. Yeah. So, dito dati yung school niya sa kabila, dyan. Ngayon, doon na, sa kabilang building. Ibang school na yung papasukan niya. Don't go. Hi! Are you excited to go Yeah, to but school? it's so windy. What is happening? Ang school. It's me. Wendy, I want to take a picture. I have back in bed. Look. Good morning. How are you? Let me check your temperature. Hello ha, ayan. Nakabalik na ako siguro mga 20 minutes ago. Nag-relax lang muna ako dahil medyo mainit. Maaga pa naman kaming lumabas kanina before 8 kaya nainitan naman ang katawan ko. Nakakuha ako ng vitamin D, di ba? So nakakatawa. Nakakatawa sa school ni Clyde. Alam niyo, mabuti na rin talaga na diyan kami nag-enroll kasi parang mas okay itong school niya ngayon compare dito sa tapat kung saan namin siya in-enroll last year. And then, yung ibang mga bata nagsisipag-iyakan. Samantalang si Clice, pagdating namin doon, nagmamurmur na, nagmamaktol na, pasok na daw siya sa loob, doon na daw siya sa room number 1, sabi niya ganon. Hindi makapaghintay ang ano niya, ang kulit-kulit. And then parang
siguro mga 2 or 3 lang silang magkakaedad na nakita ko doon Kaya, ayun. So far, okay naman. Ayun ang maganda kay Clive. Kahit last year, nung dinala namin siya sa nursery, hindi talaga siya yung tipong iyak ng iyak. Umiyak lang siya nung after 3 days na hinatid ko siya nung last year. Kasi nga daw, parang syempre hindi siya sanay na napapagalitan siguro, tapos nag-iisa lang siya. Sensitive pa. May nilalaro daw siya. Tapos sabi daw ng teacher, Clive, don't touch that because it's dirty. Tapos kinuha daw ng teacher. Parang na-feel sad siya. So, nung time na yun noon, last year na, pauwi na kami, sabi niya ganun, Mommy, I'm sad. Why? Sabi ko, because when I was playing a toy, I guess parang stuffed toy, ganun. Sabi niya ganun. The teacher said, Clive, don't touch that. That is dirty. Yun, parang naano siya. Feeling niya pinagalitan na siya. Siyempre siguro, ganun yung mga bata na walang maraming kalaro parati. Tapos mag-isa lang siya, di ba? Yung mga time na yon, nung hindi pa siya nag-i-start. So ngayon, ayun, grabe. As in. Hindi nahihiya. Nandoon. Kaya nakakatuwa si Clive. Wala akong problema pagdating sa ganyan. Yun nga lang minsan nasusobrahan siya ng pagiging friendly and kadaldalan. Baka siyempre hindi natin alam, baka mamaya yung ibang mga adults naiinis na sa kadaldalan niya. Ayun, okay. Mamaya sunduin ko siya mga 3 p.m. Ma, good. I played, but I made something out of cameraman. Oh. We're going home. Dumaan muna kami dito. Dito na lang para medyo malamig. Okay, let's go. Not here! There! What are you talking about? At the parking area. What? Yeah. Go, 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 go. What? Go, let's go! Okay. Are you going to the stairs in my bag? I don't need stairs. Okay, pull it. Can you pull it? Or me? Me. Hello, Clizzy! How was your day? Good. Good? What did you do in the school? Played with toys, magnets, and made cameraman, and then I made a skibidi toilet. Ay, nako, that is not what you did in the school. How about your teacher? Are they good? Good! Really? How many classmates you have 1, in the 2, school? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Guys, I'm not telling you to count. I am asking you how many classmates. A lot. A lot? Who are 5. you're only 5, same age with you. So I'm 5 and a half. So I am expecting you to learn a lot because you're only 5 there. Okay? I'm a peacock. 5 FS2. Mom, but I was All the waiting. teachers will focus. Focus on Yeah, focus on you, okay? Focus to all of you because you're only 5 there. Mom, I've already 10 I ate the pillow. Okay, sige na, bye-bye ka na sa kanila. Bye-bye. Hey, look! Look at the camera. I am. Okay? Bye. Not like that. Bye, healthy people. Bye, healthy people. See you. See you in the next video. Ay, nako, sige, dito na nga. Wala na sa hulog. Keep holding